Isang oil tanker mula China ang inatake malapit sa Hormuz at ang walang saysay na pagharang ng Iran ay tumama pa sa isa sa mga tulay na sumusuporta pa sa Tehran. Ngayong Biyernes, ikawalo ng Mayo 2026 kinumpirma ng Beijing na isang barkong tangke na may tripulanteng Chino ang inatake sa rehiyon ng Kipot ng Hormuz. Ang kasosyong patuloy bumibili ng langis sa Iran ay ngayon nasa gitna ng krisis na sinimulan ng mismong rehimen. Ang barko ay nasa rutang malapit sa Golpo, sa lugar kung saan mga barkong kargamento, barkong tangke at komersyal na sasakyang dagat ay tumatawid sa gitna ng lumalaking panganib. Ginagamit ng Iran ang mahalagang daanan para maningil, manakot at magpakita ng presyon. Ikukuwento ko yan sa'yo, pero siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel para laging updated sa real-time na impormasyon at dekalidad na pamamahayag. Ayon sa kredibilidad, Milson Alves at mga pinagkukunan ng seguridad sa dagat na binanggit ni Royce. Itinuro nila na ang nasirang barko ay ang JV Innovation na may bandila na Marshall Islands. Isang barko ng mga produktong petrolyo at chemical na nag-ulat ng apoy sa deck sa ibang mga sasakyang dagat. Noong Lunes, ika-4 ng Mayo, malapit sa Minas Saker, sa baybayin ng United Arab Emirates. Iniulat ng medyang Chino na Kashim ng oil tanker ay may markang China owner crew, patunay na hindi ito karaniwang barkong naligaw sa trapiko. Isa itong barko na direktang konektado sa mga interes ng China. Ang ginagawa nila ron ay simple lang. Naglalayag sila sa isa sa mga pinakasensitibong rutang pangkalakalan sa mundo, sa gitna ng blockade, mga banta at kaguluhang nilika ng Tehran. Nagpahayag ng matinding pag-aalalang Beijing dahil may mga mamamayang Chino sa barko. Kinumpirma ni Lin Jian na walang nasawi sa tripulante sa ngayon, ngunit hindi nito binabawasan ang bigat ng insidente. Ang mas malaking pinsala ngayon ay estratehiko. Ipinakita ng pag-atake na wala ng kontrol ang blokada ng Iran sa target nito. Sa halip na i-pressure lang ang mga kalaban ng Tehran, naapektuhan ng krisis ang isang mahalagang mamimili ng langis ng Iran, ang China mismo, na patuloy na bumibili kahit may presyon mula sa Estados Unidos. Dito, lalong bumibigat ang sitwasyon para sa Iran. Ayon sa datos ng Kepler na binanggit ng Reuters, bumili ang China ng mahigit 80% ng langis na naipadala noong 2025 na may average na 1.38 milyong bariles kada araw. Ang dami ng langis na ito ay kumakatawan sa humigit kumulang 13.4% ng lahat ng langis na inangkat ng China sa pamamagitan ng dagat noong taong yon. Ibig sabihin, hindi lang isang banyagang barko ang tinamaan ng Tehran sa isang tensyosong ruta. Ang krisis ay umabot na sa kliyente na tumutulong magpanatili ng pera para sa rehimen ng Iran habang iniiwasan ng marami sa mundo ang langis na ito dahil sa parusa ng Amerika. Nangyari rin ang pag-atake bago ang isang sensitibong pagpupulong sa Beijing sa pagitan ni Wang Yi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng China, at Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran. Pinag-usapan sa pagpupulong ang pagbubukas ng kipot. Mapait ang mensahe para sa Beijing. Habang nakikipagkasundo ang China para sa solusyon, tinamaan ng isang barkong may kaugnayan sa kanila sa Hormuz. Pinapalawak nito ang diplomatikong kahihiyan ng Iran dahil ang pangunahing bumibili ng kanilang langis ay kailangang humingi ng seguridad sa dapat nagbibigay ng ligtas na pagdaan. Nagkaroon din ng elemento ng sapilitang paniningil ang pagharang ng Iran. Nagbabala ang kagawaran ng tesorerya ng Estados Unidos sa mga kumpanya ng pagpapadala laban sa pagbabayad ng singil sa pagdaan sa Iran para makatawid sa Hormuz. Kasama rito ang bayad na kunwaring donasyon o ipinadala sa dituwirang paraan. Iniulat ng Reuters na iminungkahi ng Tehran ang pagsingil sa mga sasakyan dagat na dumaraan sa kipot na maaring magdulot ng parusa. Ang tangkang gawing kolektahan ang isang international na ruta ay nagpapakita kung bakit ang pagharang ay bumaliktad laban sa mismong Iran. Imbes na magmukhang lakas, naging desperasyon ito sa pananalapi at direktang panganib para sa mamimili, kumpanya ng siguro, may-ari ng barko at tripulante. Mas malawak ang krisis kaysa sa isang barko lang.
Ayon sa Reuters, ang tensyon ng Estados Unidos at Iran ay nag-iwan ng daan-daang barko at halos 20,000 marino na naipit sa Golpo. Para sa Iran, ang parehong sitwasyon ay nagpapalala ng kanilang pag-iisa dahil kahit ang mga katuwang nila sa ekonomiya ay nagsisimula ng maramdaman ang tunay na gastos ng pakikipagsapalaran sa dagat. Lalong tumindi ang tensyon dahil muling nagpalitan ng putok ang Estados Unidos at Iran habang hinihintay ng Washington ang sagot ng Tehran sa isang alok ng Amerika na itigil ang labanan. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, nagpakawala ang mga puwersa ng Iran ng mga misil, drone at maliliit na bangka laban sa mga destroyer ng Estados Unidos at ang mga banta ay na-neutralize. Nanindigan ng administrasyon ni Trump na ayaw ng Estados Unidos ng gulo pero handa silang ipagtanggol ang kanilang mga puwersa at rutang pangkalakalan. Dito, nag-iiba ang tono ng presyon. Hindi na lang panggigipit sa dagat ang pagharang ng Iran, kundi nagdudulot din ito ng problema sa China, nagkakaisang Emiratong Arabe, Timog Korea at ibang Asyanong importer. May bagong pangyayari na nagpalala sa pagkasira ng imahe ng Tehran. Inanunsyo ng Iran ang pagkumpiska sa Ocean Koi na tinatawag na Jinli sa Golpo ng Oman. Ayon sa mga ulat na batay sa media ng Estado ng Iran, isang barko na konektado sa isang kumpanyang nakabase sa Shanghai ang nagdadala ng langis ng Iran at dinala ito sa timog baybayin ng Iran. Inaakusahan na hinaharang ang export ng rehimen. Nakakahiya ang pangyayari. Sa ilang araw, isang barkong Tsino ang inatake malapit sa Hormuz at isa pang kaugnay sa China ang kinumpiska ng Iran. Para sa Beijing, may tanong, kung sobrang umaasa ang lanis ng Iran sa China, bakit ginagawang delikado ng Tehran ang ruta para sa mga bumibili? Hindi lang China ang apektado. Tumanggap ang South Korea nitong Biyernes ng barkong tangke ng langis na may 1,000,000 bariles ng langis na dumaan sa Hormuz noong kalagitnaan ng Abril. Iniulat ng AP na malaki ang pag-asa ng Seoul sa langis mula sa gitnang silangan at na sa 2025, mahigit 60% ng krudong langis na inaangkat ng South Korea ay dumaan sa kipot. Binanggit din sa ulat na kalahati ng napta ng South Korea ay dumaan sa rutang yon. Ipinapakita ng datos kung bakit natatakot ang ibang bansa sa pag-atake sa barkong tangke ng China. Kapag may problema sa Hormuz, hindi lang Tehran ang apektado. Maapektuhan ang mga refinery, industriya ng chemical, transportasyon at presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa kasaysayan, ang paggamit ng daan ng dagat bilang sandata ay madalas bumabalik ng masama sa mga lider politikal. Noong 1956 nasyonalisa ni Gamal Abdel Nasser ang kanal ng Suez at inilagay ang isa sa mga paunahing ruta ng pandaigdigang kalakalan sa gitna ng isang pandaigdigang krisis. Ang tugon ay kinasangkutan ng Israel, United Kingdom at Pransya na dulot ng direktang tunggalian sa kontrol ng paglalayag at humantong sa presyon ng Estados Unidos para sa tigil putukan at pag-atras. Ngayon, nanganganib ang Iran sa Hormuz, pero may mahalagang pagkakaiba. Ang biktima sa politika sa pagkakataong ito ay hindi lang isang hayagang kalaban, kundi ang China ang pinakamalaking bumibili ng langis na dinadala sa barko. Isa pang halimbawa ay nangyari noong 1967 na 167 ng isinara ng Ehipto ang mga kipot ng Tiran laban sa mga barkong Israeli na tumulong magtulak sa rehiyon papunta sa 6 na araw na digmaan. Itinala ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na naglunsad ng paunang pag-atake ang Israel bilang tugon sa pagsasara ng daanan. Pag-atras ng puwersa ng kapayapaan at mobilisasyon ng Ehipto sa Sinai, ang aral ay hindi gayahin ang kasaysayan kundi intindihin ang pattern. Ang mga blockade sa dagat sa mga sensitibong lugar ay bihirang manatili lang sa diskurso na nagsasagawa ng blockade. In-activate nila ang alyansa, merkado, puwersang pandagat, kumpanya ng siguro, mga importer at gobyernong ayaw makita ang mahalagang ruta mapasakamay ng politika ng krisis na rehimen. Ang susunod na hakbang ay daraan sa 3 larangan. Malamang hihilingin ng Beijing ng proteksyon para sa kanilang mamamayan at barko kahit di sila hayagang kumakalas sa Tehran. May dahilan ng Washington para panatilihin ang pressure ng puwersang pandagat, dagdagan ng mga eskorta at higpitan laban sa paniningil ng Iran sa Hormuz. Sa Asya, mas mabilis nang kinukwenta ng mamimili ang ruta, imbentaryo at mga panganib sa siguro.
Batay sa mga impormasyong magagamit, walang namatay na tripulante sa pag-atake sa barkong tanker ng China, ngunit naapektuhan ang tiwala sa rehimen ng Iran bilang maaasahang tagapagtustos. Para sa Tehran, ito na ang pinakamapanganib na yugto. Ako si Milson Alves, internationalista, at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ng mga news link, i-like at mag-subscribe ka at basahin ang mga komento sa dulo para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.